Isang bato, isang pagbagsak. Dalawang magkaibang kwento kung anong nangyari. Pinatay ba siya ng bundok o may mas madilim bang nangyari? Agosto 21, 2010, ang Aiguille Noire de Busron, Mont Blanc Massif, 12,400 talampakan. Ito ang nangyari sa nakakatakot na huling mga minuto ni Chloe Graftio. Maligayang pagdating sa sukdulang hangganan kung saan mataas ang panganib pero walang tao na basta headline lang. May ilang umakyat na tinitingnan ang Mont Blanc Massif bilang bundok ng kamatayan. Pero noong umaga ng Agosto 21, 2010, si Chloe Graftio at ang kanyang kasama sa pag-akyat na si Nicholas ay nakaranas ng isang ganap na naiibang karanasan. Ilang oras bago yon umalis sila mula sa antas ng dagat at nagsimulang umakyat sa timog na gulod ng Aiguille Noire de Busron gamit ang estilong alpine. Bagamat ang daang talampakang tuktok na ito ay labis na ginagalang kaya't isinama ito ng mga manunulat ng bundok sa listahan ng 100 pinakamahusay na pag-akyat sa buong Alps. Maayos ang pag-usad nila rito, dala-dala ang lahat ng kanilang kailangan sa kanilang mga likod. Sabay silang umusad sa mahigit 1,000 metro ng nakalantad na batuhan na tanging lubid lang ang meron sila. Ilang pirasong kagamitang panseguridad at mga taon ng karanasan. At ginawa nilang mukhang napakadali nito. Bawat galaw ay eksakto, walang kahit isang lubid na sumabit o maling liko na makakaubos ng lakas nila. Habang patuloy silang umaakyat, para ang langit mismo ay pumapanig sa kanila. Ang paligid ay ganap na malinaw, bawat seksyon ng akat, bawat angkla ay gumana at pagsapit ng huling bahagi ng umaga, nakatuntong sila sa tuktok na halos 100 talampakan ang taas mula sa antas ng dagat. Pagsapit ng alauna ng hapon, oras na para umuwi at sa pag-akyat ng bundok, sa pagbaba kadalasang nangyayari ang mga hindi magagandang bagay. Napatunayan na sa mga estadistika na mas madalas mangyari ang mga aksidente sa bundok habang bumababa kaysa sa pag-akyat at alam ito ni Chloe. Halos dito na siya lumaki sa mga kabundukang ito. Siya ang tipo ng tao na sa edad na 15, bago pa man siya pinayagang magmaneho, ay nanalo na ng mga paligsahan sa pag-akyat. Kaya habang nag-iimpake sila ni Nicholas at nagsimulang bumaba ng bundok, ang maging isa pang estadistika ng mapanganib na bundok na ito ang pinakahuling bagay sa isip niya. Pero ang Aiguille Noire du Puy-de-Dôme ay isang bundok na may dalawang magkaibang personalidad. Umaangat mula sa timog na bahagi ng Mont Blanc Massif, matagal na itong itinuturing bilang isa sa pinakamagagandang rock climb sa buong Alps. Sa mahigit 1 siglo, ang mga elite na alpinista ay naglakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo para lang akyatin ang tanyag nitong timog na gulod na granite na nagbibigay gantimpala sa maingat na paggalaw at nagpaparusa sa kapabayaan. Hindi ito ang pinakamataas na tuktok sa Hanay. Hindi naman kailangan, ang reputasyon nito ay nagmumula sa kalidad ng mismong pag-akyat. Ang pag-abot sa tuktok ay itinuturing na isang badge of honor sa mga mountaineer at dun mismo nanggaling sina Chloe at Nicholas. Ang rutang inaakyat nila ng ilang oras ay ang timog na gulod, isang napakagandang gulod ng matibay at monolitikong granite. Ang granite ay ang uri ng bato na pinapangarap ng mga umaakyat ng bundok. Nabubuo ito sa ilalim ng lupa ng mundo, sa ilalim ng hindi masukat na init at presyon. Ang mga kristal nito ay sobrang dikit sa isa't isa, kaya nitong buhatin ang bigat ng umaakyat, kahit sa mga gilid na halos kasing lapad lang ng dulo ng daliri. Bihira itong mabasag at bihira ring madurog. Ginugugol ng mga umaakyat ang buong karera nila sa pagkatutong magtiwala sa granite. Lubos na nagtitiwala si Chloe dito, pero hindi sila babalik sa dinaanan nila. Tulad ng halos lahat ng umaakyat sa Aiguille Noire, bababa sila sa East Ridge at ang pagbaba dito ay lubos na naiba kaysa sa pag-akyat. Sa pag-akyat, palagi kang naghahanap ng mahahawakan, bitak at mga patungan sa itaas mo. Bawat galaw ay sinasadya dahil kitang-kita mo kung saan ka aabot. Baliktad naman ang proseso kapag pababa ka. Hinahanap ng mga paa mo ang mga tuntungan na hindi mo laging nakikita. Ibinababa mo ang katawan mo sa kawalan bago mo pa malaman kung ano talaga ang nasa ilalim mo. Bawat hakbang ay nakabatay kahit paano sa pakiramdam, alaala at tiwala. Sa ilang sandali, pamilyar pa rin ang silangang gulod dahil ang parehong matibay na granite na nagdala sa'yo ng ligtas hanggang tuktok ay nakalatag pa rin sa ilalim ng mga bota mo. Pero sa bandang ibaba, nang walang babala, nang walang palatandaan, ang solidong granite ay tahimik na napapalitan ng tinatawag na mga umaakyat na bulok na bato. Tinatawag nila itong ganoon dahil gawa ito sa napakaraming maliliit na piraso na pinagdikit-dikit milyong taon na ang nakalipas, halos parang graba na pinisil sa semento. Minsan, ang natural na semento na yon ay napakatibay. Minsan, ito ay pinahina ng mga dekada ng nagyayelong taglamig, natutunaw na nyebe, ulan at grabidad. Mula sa malayo, bawat blok ay mukhang mapagkakatiwalaan. Kapag malapitan, ang isang bato ay kayang buhatin ng iyong bigat, habang ang kasunod ay maaaring matanggal ng halos walang babala. Parang bumababa ka sa isang 3,000 talampakang laro ng Jenga kung saan lahat ng blok ay magkapareho ang itsura pero walang makapagsasabi kung alin ang maluwag.
Iisipin mong iiwasan na lang ang ganitong pagbaba, pero sa totoo lang, wala talagang mas magandang daan pababa. Henerasyon matapos henerasyon, tinanggap na ng mga lokal na gabay sa bundok na ito talaga ang kapalit ng pagbaba sa Aiguille Noire. Kaya sa paglipas ng mga taon, nagpinta sila ng maliliit na dilaw na tuldok direkta sa gulod, gumawa sila ng rutang paliko-liko sa pagitan ng mga ture, mga wasak-wasak na bangas, maluluwag na batuhang patungan at hindi mabilang na mga nakausling batong walang pangalan. Ang mga kupas na dilaw na bilog na yon ang nagmamarka ng pinakaligtas na daan na natuklasan ng kahit sino matapos ang mahigit isang siglo ng pag-akyat sa bundok na ito. Sundan mo lang ang mga tuldok at tinatahak mo ang rutang dinaanan na ng libu-libong umaakyat bago ka na matagumpay na bumaba. Kung lalayo ka lang ng kaunti mula sa mga iyon, nagtitiwala ka na lang sa bundok na hindi kailanman nangakong susuportahan ka. Habang sina Chloe at Nicholas ay nagsimulang bumaba sa mga dilaw na tuldok, hindi isang uri ng galaw ang pagbaba nila sa buong daan. Sa pinakamatarik at pinakawasak na bahagi, ginagamit pa rin nila Chloe at Nicholas ang parehong lubid na ginamit nila paakyat para sa sunod-sunod na maikling rapel dumudulas pababa sa mismong lubid lampas sa pinakadelikadong bahagi ng gumuguhong bato. Eksaktong paraan kung paano ka sinasanay na harapin ang mga lugar na masyadong matarik at maluwag para basta-basta na lang bumaba habang kumakapit sa bato. Isa itong sistema at hanggang sa puntong ito, gumagana ng perpekto ang sistema pero kalaunan, humupa ang tarik, naging mas patag ang lupa at naging parang matarik na lakaran na lang kaysa sakyatan. At dito sa mas madaling bahagi ng lupa nila, sinuri ang anggulo ng bato, ang panahon, ang paligid at ginawa ang isang bagay na parang kabaliwan kung wala kang alam tungkol sa pag-akyat ng bundok. Pareho silang huminto, yumuko sa kanilang mga harness, kinalas ang kanilang mga karabiner at lubusan nilang kinalag ang lubid na nagdurugtong sa kanila tapos itinabi ang tali. Naglalakad na sila pababa sa isang daang talampakang bundok, walang nakakabit sa kahit ano at libu-libong talampakang bangin sa magkabilang gilid nila. Ngayon, ang pagkakalas mo ng lubid pang kaligtasan sa ganung kataas ay siguradong parang kayabangan. Yun din ang inakala ko nung una, pero ang totoo, kabaligtaran pala yun. Kasi kapag umakyat ka sa isang tuwid na pader, naglalagay ka ng metal na safety anchor sa bato bawat ilang talampakan at ikinakabit mo ang tali mo doon para kung mahulog ka, sasaluhin ka ng anchor. Pero itong East Ridge ay sobrang haba, matarik at magaspang na akyatan na halos walang mapaglalagyan ng matibay na safety gear. At sa matataas na bundok, ang bilis ang pangunahing safety gear mo. Ang paggalaw bilang isang rope team ay kumakain ng napakaraming mahalagang oras dahil kailangan laging ayusin ang slack, tanggalin ang mga sabit at mag-usap sa kabila ng malakas na hangin. Habang mas matagal na nakababad ang dalawang umakyat sa isang tagaytay na ganito, mas tumataas ang posibilidad na abutan sila ng biglaang thunderstorm sa hapon na madalas pumatay ng tao sa mismong lugar na ito. Sa isip nila, kailangan lang talagang dumating yon. At may isa pang dahilan kung bakit komportable si Chloe at ang kanyang kasama na tanggalin ang lubid na yon. Para maintindihan mo ang ibig kong sabihin, kailangan mong bumalik ilang taon na ang nakalipas sa isang climbing gym sa Namur, Belgium, kung saan si Chloe, 11 anyos, kakakatigil lang ni Chloe sa athletics dahil masyadong nakaka-stress at kailangan niya ng ibang mapaglalagyan ng lahat ng enerhiya niya. Ang ate niyang si Alex ay nagka-climbing na noon. Sumunod si Chloe sa kanya sa gym at sa loob ng isang taon, halatang ito talaga ang para sa kanya. Si Alex ang naging gabay ng sarili niyang kapatid paakyat sa unang summit ng Mont Blanc kasama ang isang kaibigang pamilya na kalaunan ay naging isa sa pinakamagagaling na climber sa buong mundo. Doon nagsimula ang lahat. Pagsapit ng 2002, halatang halata na may natagpuan ang Belgium na kakaiba. Dumating si Chloe Grafter sa Youth World Championship sa Cantalo, France bilang isa pang talentadong kabataan. Umalis siya bilang pinakamahusay na lead climber sa kanyang age group sa buong mundo. 15 taong gulang pa lang siya noon. Karamihan sa mga teenage world champions ay ginugugol ang mga susunod na taon para patunayan na hindi tiyamba ang kanilang pagkapanalo. Kabaligtaran ang ginawa ni Chloe. Bawat season patuloy lang siyang nananalo. Mga pambansang titulo sa lead, pambansang titulo sa bouldering, junior competitions, senior competitions, parang walang pinagkaiba sa kanya. Kahit saan may climbing wall at stopwatch, si Chloe na agad ang taong kailangang talunin ng lahat. Noong panahon na yon, meron ng superstar ang Belgian climbing. Si Muriel Sarkany ay ilang taon nang pasan-pasan ng e-sport sa kanyang balikat. Siyempre, bawat batang umaakyat ay ipinapakilala bilang susunod na Muriel. Pero hindi nagtagal si Chloe bilang potensyal lang. Sa loob lang ng ilang taon, naging sarili na niyang kwento si Chloe. Para sa mga nanonood sa kanya, hindi na nakakagulat dahil mas mabilis, mas magaan at mas natural siyang gumalaw kumpara sa iba ron. Mabilis na nakuha ni Chloe ang palayaw na Tinkerbell dahil parang lumulutang lang siya sa mga pader na pinaghihirapan ng iba bawat galaw.
At kahit isa siya sa pinakamagagaling na climber sa bansa, ang mga totoong nakasama niya sa pag-akyat ay kilala siya sa ibang bagay. Alam nila na bago ang mahihirap na bahagi ng akyat, tahimik siyang nagmumuni-muni na parang ang bundok ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang lugar na para sa kanya. Sa edad na 19, ipinagkasya ni Chloe ang buong buhay niya sa isang kotse at iniwan ng Belgium papunta sa French Alps, kung saan nakatira ang pinakamagagaling na climber sa Europa. Bawat desisyon na ginagawa niya ngayon ay umiikot sa pagiging mas magaling dahil gusto niyang makapasok sa ENSA, ang prestiyosong akademya ng mga mountain guide sa Pransya. Isa ito sa iilang lugar sa mundo kung saan sinasanay ang mga climber na magligtas ng ibang tao na na-stranded o naipit sa mga bundok. May isang problema lang. Mali ang paraan ng pagsasanay ni Chloe para sa mga layunin niya, o sa simula, yan ang akala ng lahat dahil ang pag-akyat sa pinakamataas na antas ay nagbibigay gantimpala sa lubos na pagtutok. Ang karaniwang paraan ay pumili ng isang disiplina sa pag-akyat, maging napakahusay dito at huwag pansinin ng iba. Ang mga boulderer ay nagiging boulderer, ang mga ice climber ay nagiging ice climber. Ang mga alpine climber ay nananatili sa kabundukan. Ganyan nahuhubog ang mga kampiyon. Hindi pinansin ni Chloe ang patakaran. Isang weekend, nakabitin siya ng patiwarik sa maliliit na holds sa loob ng gym sa isang World Cup bouldering final. Sa susunod, inihahataw niya ang mga ice axe sa nagilong talon. Pagkatapos, mawawala siya sa Alps ng ilang araw, umaakyat sa mahahabang ruta sa bundok. Sa lohika, dapat naging karaniwan lang siya sa tatlo. Pero sa totoo, naging elite siya sa bawat isa. Pagsapit ng 2010, nagtapos siya sa ikatlong pwesto sa kabuuan ng Bouldering World Cup, ang pinakamataas na antas ng esport. At ang pagtatapos sa ikatlong pwesto ay hindi nangyayari dahil lang sa swerte. Ang World Cup Bouldering ay napagpapasyahan sa pinakamaliit na agwat. Dalawang umaakyat ay maaring makumpleto ang eksaktong parehong mga ruta at kadalasan ang nananalo ay yung nangangailangan ng isang subok na mas kaunti. Isang pagkadulas o pagkakamali sa buong kompetisyon ang maaring maging dahilan ng pagkapanalo ng ginto o pag-uwi ng walang dala. Sa Vail, nanalo ng ginto si Chloe. Pagkatapos, muling nanalo ng ginto si Chloe sa Sheffield, Inglaterra sa harap ng mahigit 20,000 katao, tinalo ang lahat sa pamamagitan ng isang subok lang. Pagkatapos ay pumunta siya sa Sheffield at muling nanalo. Mas maaga pa nung taon ding yon, nanalo na si Chloe sa Ice Master World Cup sa Italia. Isipin mo yon sandali, ang pinakamadagaling na boulderer sa mundo ay ginugugol ang buong karera nila para talunin ang ibang boulderers. Ang pinakamagagaling na ice climber sa mundo ay ginugugol ang oras nila sa pag-aaral kung paano iswing ang mga gamit sa nagilong talon. Tinalo ni Chloe pareho. Tinawag siya ng Planet Mountain, isa sa pinakamalalaking climbing magazine sa Italia na sobrang versatile. Sa totoo lang, minamaliit pa nila yon. Dahil magaling si Chloe sa halos lahat ng klase ng pag-akyat sa loob ng gym. Isa na siya sa pinakamagagaling na competition climber sa mundo, tinalo pa niya ang mga espesyalista na buong buhay ay umiikot sa pag-akyat sa plastic na pader sa mga opisyal na kompetisyon. Sa labas naman, umaakyat siya sa mga rock route na sobrang hirap na kahit maraming professional na climber ay hindi umaabot sa ganong antas. Isa sa pinakamahirap niyang inakyat ay may gradong 513D, isang antas na sobrang hirap na bawat galaw ay kailangang perpekto ang pagkakagawa. Pagkatapos, ipapalit niya ang kanyang climbing shoes sa mga ice tool at pupunta sa nagyeyelong talon kung saan bawat hampas ay kailangang bumaon sa yelo na maaring mabasag sa ilalim niya. Sumali rin siya sa mixed climbing, isang disiplina kung saan ang mga umaakyat ay gumagalaw sa pagitan ng hubad na bato at yelo gamit ang matutulis na metal na kagamitan na nagbabalan sa mga tuntungan na halos kasinlaki lang ng barya. Kahit sa mga elite na umaakyat, marami ang hindi sumusubok nito dahil nangangailangan ito ng ibang klase ng kasanayan. At hindi siya tumigil sa Europa. Tumawid siya ng Atlantiko papuntang Yosemite National Park sa California para akyatin ang ilan sa mga pinakasikat na bangin sa mundo. Pagbalik niya sa Pransya, hinarap niya ang mga tradisyonal na ruta ng pag-akyat sa matatarik na limestone na bangin. Siya mismo ang naglalagay ng bawat piraso ng proteksyong gamit imbes na kumabit lang sa mga bolt na inilagay na iba. Sa taglamig, nag-ski siya sa matatarik na alpine na mga dalisdis na karamihan sa mga karaniwang skier ay hindi man lang iisipang tumayo roon. At dito sa Mont Blanc Massif sa ilalim ng kanyang mga paa, natapos na niya ang ilan sa mga pinakarespetadong alpine na ruta sa bulubunduking ito. Kaya habang nagpatuloy siya pababa sa East Ridge ng hapon na yon, sinusundan ang mga kupas na dilaw na tuldok, maingat niyang sinusubukan ang bawat bato bago niya lubusang ipatong dito ang bigat niya. Walang dahilan para maniwala na ang pagbaba na ito ay magiging iba sa daan-daang beses na nagawa na niya noon. Hindi nga itong bundok na ito ang inaalala niya. Sa loob lang ng ilang linggo, lilipad siya papuntang India kasama ang French Alpine Club para subukan akyatin ang Bhagirathi Tree, isang liblib na tuktok sa Himalayas na umaabot ng mahigit 21,000 talampakan sa taas ng dagat. Nasa bundok na ang isip niya at pagkatapos, sa loob ng wala pang isang segundo, nagbago ang lahat.
Isang saglit, si Chloe Graphia ay bumababa sa East Ridge gaya ng pagbaba niya sa daan-daang tagaytay ng bundok na nauna na niyang binabaan. Maingat na sinusundan ang mga kupas na dilaw na tuldok, tinitiyak ang bawat hakbang bago niya ilipat ang bigat ng kanyang katawan. Sa susunod na sandali, bigla na lang siyang hindi sinuportahan ng bundok. Si Nicholas, ang kanyang kasama, ay hindi man lang nakita ang nangyari. Nasa malapit lang siya sa parehong baku-bakong lupain, tinatahak ang sarili niyang daan pababa sa parehong lugar ng mga dilaw na tuldok. Nang marinig niya ang isang malakas na putok, pagtingala niya, wala na si Chloe. Bumagsak si Chloe ng halos 12 talampakan na halos kasing taas ng 2 Eiffel Tower na pinagpatong. Walang lubid sa pagitan nila para mapigilan iyon. At sa pagbagsak na ganon kahaba, halos siguradong wala talagang lubid dahil sobrang bilis ng takbo ng katawan ng tao kapag malayang bumabagsak. Sa loob lang ng ilang segundo, mas mabilis ka nang gumagalaw kaysa sa kotse sa highway. Pero hindi ito isang tuloy-tuloy na pagbagsak sa himpapawid. Ang batuhang dalisdis sa ibaba ng East Ridge ay matalim at walang awa. Bawat nakausling bato ay nagiging isa pang banggaan, bawat gilid ay nagiging isa pang salpukan. Hindi ka hihintayin ng bundok na makarating sa ibaba bago ka nito saktan. Ang mga espesyalista sa trauma na nag-aaral ng mga pagbagsak na ganito, kalala ay naglalarawan ng isang bagay na kakaibang maawain. Ang mga pinsala ay napakabilis at napakalala kaya kadalasan ay nawawala agad ang malay. Anuman ang naranasan ni Chloe sa unang bahagi ng segundo na yon ay malamang na yun na ang huling naramdaman niya. Sandaling lihis muna. May kwento bawat buwan na hindi ina-upload sa YouTube. Nasa Patreon ito kung gusto mo. Mga link sa ibaba. Ngayon, balik tayo sa bundok. Kailangan pa ring bumaba ni Nicholas sa bundok mag-isa. Bumaba siya sa natitirang bahagi ng East Ridge na tulala, dala ang kaalaman na wala na sa likod niya ang kanyang kasamang umaakyat. Sa huli, nakarating siya sa isang lugar kung saan sa wakas ay nakapagpatawag siya ng saklolo. Pero sa isang bundok tulad ng Aiguille Noire, hindi agad dumarating ang tulong. Walang mga kalsada, ambulansya o mga helikopter na naghihintay sa itaas. Nagsimulang umakyat ang mga Italian Alpine Rescue Team mula sa lambak sa ibaba kasama ang mga opisyal mula sa Guardia di Finanza, dala ang mga kagamitang sadyang ginawa para sa ganitong uri ng misyon. Pero bago pa man sila makarating sa paanan ng bangin, alam na ng lahat. Hindi na ito isang pagsagip, isa na itong pagkuha ng mga labi. Ang katawan ni Chloe ay dinala pababa sa Courmayeur at sa isang lugar sa Belgium, may isang ama na inaasahan ang kanyang anak na babae na uwi sa loob ng ilang araw na wala pang kaalam-alam na nagbago na ng tuluyan ang kanyang buhay. At doon mo iisipin na matatapos ang kwentong ito. Hindi pa. Dahil walang makapagkasundo kung ano talaga ang tunay na nangyari. Dahil lang buksan ng mga otoridad ng Italya ang karaniwang investigasyon na ginagawa sa bawat pagkamatay sa bundok sa lambak na yon, wala talaga silang natagpuang anumang dapat imbestigahan. Ibig kong sabihin, hindi mo naman pwedeng kasuhan ang isang bundok sa korte. 2 bihasang umaayat ang eksaktong sumunod sa sinasabi ng mga guidebook para sa ganong klase ng lupain, at isa sa kanila ang hindi na nakababa. Dapat sana ay malinaw at mabilis lang ang kaso, pero nang sinubukan nilang buuin ang mga detalye, makikita mong may 2 magkaibang kwento kung paano nahulog ang isang world champion mula sa bundok. Ayon sa mga rescue team at sa mga unang ulat na inilabas pagkatapos ng aksidente, si Chloe ay tinatahak ang kilalang madali na bahagi ng pagbaba nang biglang parang binagsakan siya ng bundok ng isang bomba. Isang ligaw na tipak ng bato na natanggal mula sa itaas dahil sa hangin o paggalaw ng yelo, ang tahimik na bumagsak pababa sa makitid na daluyan sa bundok. Tinamansin ito ng sapat na lakas para mapatumba siya at matangay mula sa gulod. Sa bersong ito ng mga pangyayari, walang maling ginawa si Chloe. Nakatayo lang siya sa maling lugar sa maling oras mismo. Pero ang tanging taong nakababa mula sa bundok na yon ng buhay ay si Nicholas, ang kasama ni Chloe sa pag-akyat nung araw na yon, at isa rin siyang bihasang alpinista. At matapos makausap mismo si Nicholas, hindi yon ang bersyon na pinaniwalaan ng kanyang pamilya. Ang naintindihan nila mula sa sinabi niya ay na sa isang bahagi ng pagbaba, inabot ni Chloe ang isang tila matibay na tipak ng bato para sumandal at magpatatag ng sarili. Sa sandaling pinagkatiwalaan niya ito ng kanyang bigat, humiwalay ito mula sa bundok at sumama sa kanyang kamay. Sa ganoong katarik na lugar, hindi lang para hilahin ka paakyat ang mga kamay mo, nandun din ang mga ito para pigilan ang katawan mong tumagilid palabas habang naghahanap ng susunod na matutungtungan ang mga paa mo sa ibaba. Nang biglang nawala ang mahahawakan niya, nawala rin ang balanse niya. Wala nang natirang mahahawakan, nahulog siya palayo sa gulod at inangkin siya ng bundok. Ayon sa lahat ng kwento, pati na rin sa kanya mismo, hindi talaga nakita ni Nicholas ang mismong sandali ng pagkahulog niya. Kaya naman may malinaw na tanong na lumilitaw.
Dahil walang aktual na nakasaksi sa huling segundo, saan nagmula ang pangalawang bersyon ng kwento? Isa sa mga posibleng palatandaan ay maaring nasa mismong mga salita ni Chloe. 5 araw bago ang aksidente, nag-post siya ng update sa kanyang personal na website na naglalarawan ng isa pang pag-akyat na natapos niya sa parehong alpine na biyahe. At halos kaswal lang na naisingit sa iba pang detalye, isinulat niya na muntik na siyang mahulog matapos hilahin ng isang malaking tipak ng bato. At habang pinapanood niya itong matanggal sa kanyang kamay, naisalba niya ang sarili niya. Ngayon, hindi nito pinapatunayan na ganoon din ang nangyari noong Agosto 21. Pero nakakatulong itong ipaliwanag kung bakit naniwala ang kanyang pamilya sa ibang pangyayari. Batay ba sa anyo ng lugar nila binuo kung anong paniwala nilang tiyak na nangyari? May natuklasan ba ang mga tagapagligtas na ebidensya na hindi na isama sa opisyal na ulat? O may nawala lang ba habang ipinapasa ang kwento mula sa saksi, sa pamilya, hanggang sa mga mamamahayag? Gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Ibahagi ninyo ang inyong teorya sa mga komento dahil malamang ay hindi na magkakaroon ng formal na investigasyon na sapat para maresolba ito. Ang tanging dalawang saksi na tunay na nakakaalam ng katotohanan ay sina Chloe at ang bundok at pareho silang hindi makapagsalita. Ang parehong kwento ay nagkakasundo na ang 23 taong gulang na ito na isa sa mga pinakamahusay na mountaineer ng kanyang henerasyon ay hindi na nakababa mula sa bundok na ilang beses na niyang inakyat noon. Sa isa sa kanyang huling mga panayam, tinanong si Chloe kung bakit tumanggi siyang magpakadalubhasa tulad ng halos lahat ng ibang elite na umaakyat at ang kanyang sagot ay napakaganda at simple. Bakit mo ipagkakait sa sarili mo? Isang instinct lang ang pinagkatiwalaan ni Chloe sa isang iglap, sa isang bangin kung saan ang tanging saksi ay ang bundok mismo. Sa Everest, may isa pang umaakyat na nagtiwala rin sa kanyang instinct. Maliban lang na hindi siya nagbesisyon mag-isa. Ginawa niya ito sa harap ng buong mundo at nakasalalay sa kanya ang buhay ng ibang tao. Nang tumama ang pinakanakamamatay na bagyo sa kasaysayan ng Everest, umurong siya at bumaba. At dahil sa nag-iisang desisyong iyon, hindi nila siya tinawag na malas. Tinawag nila siyang duwag. Ang susunod na video na ito ay tungkol sa kasinungalingan sa Everest na niloko ang buong mundo.